Selena, baka gusto mo munang bumili ng prutas. Mukhang hindi ka pa ata kumakain. Hay naku yaya, hindi ko kakainin yung maduduming paninda nila. Wala namang masarap dito. Iha, baka gusto mong bumili ng salamin. Gintong salamin. Sabi nila, may kapangyarihan daw ito. Makikita mo, pati ang tunay na anyo ng kaluluwa mo. Ano naman ang silbi niyan sa akin? Hindi ko kailangan ng kahit anong pangit na bagay mula sa'yo. Ang kayamanan ay hindi panghabang buhay at ang kagandahan ay may kapalit. Ano bang sinasabi mo? Tigilan mo ko, matanda. Pakinggan natin ang kwento ni Selena Monteverde, anak ng pinakamayamang negosyante sa bayan ng San Felipe. Lumaki siya sa marangyang buhay, walang hinangad kundi ang mamuhay ng maginhawa. Hindi siya kailanman nagtrabaho, hindi siya natuto sa hirap, at higit sa lahat, hindi siya marunong makiramay sa mahihirap. Bata pa lang siya, natutunan na niyang siya ang pinakamahalaga sa lahat. Walang sino man ang maaaring humadlang sa kanyang kagustuhan. Sa bawat kasalanang nagagawa niya, palaging naroon ang pera ng kanyang ama upang pagtakpan ito. Nagpakasaya siya sa kanyang kabataan, ginamit ang kanyang kayamanan upang hamakin ang mas mahihirap. Kahit sa palengke, kung saan dumaraan ang mas nakararami, hindi siya kailanman natuto ng respeto. Saan kaya hahantong ang masamang pag-uugali ni Selena? Bago po natin ipagpatuloy ang kwento, huwag kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa channel na ito. Kinabukasan, matapos ang insidente sa palengke, nagising si Selena na may kakaibang pakiramdam. Nang tumingin siya sa salamin, napansin niyang may maliit na sugat sa kanyang pisngi. Isang bagay na hindi niya maalala kung paano niya nakuha. Ano ito? Bakit may sugat ako? Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang lumala ang sugat. Hindi na lamang ito isang maliit na hiwa, unti-unting lumalawak, tila may gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Selena, napapansin ko yung sugat mo sa pisngi. Parang hindi gumagaling ah. Mas lalo pa yatang lumalaki. Yaya naman, ano ba? Alam mo naman na sensitive lang yung balat ko. Nakakainis ka naman, masyado kang mapagpansin. Ikaw din, bahala ka. Pag yan lumala, kakasira yan ng mukha mo. Kung ako sa'yo, bakit hindi ka nalang magpatingin sa doktor? Noong una, ipinagwalang bahala lamang ni Selena ang kanyang sugat sa pag-aakalang baka sensitibo lamang ang kanyang balat at gagaling din ito sa paglipas ng araw. Ngunit ilang araw ang lumipas, palala ng palala ang kanyang sugat, palaki ng palaki, at dito nagsimula na siyang mabahala. Nagpunta siya sa iba't ibang mga doktor, naghanap-hanap din siya ng mga manggagamot, ngunit walang makapagpaliwanag kung ano ang nangyayari sa kanya. Nang may ikalimang araw, habang nakaharap siya sa kanyang salamin, napansin niyang parang may maliit na insekto sa ilalim ng kanyang balat. Gumagalaw, sumisiksik, tila gustong lumabas. Hindi! Imposible to! Bakit? Bakit mas lalo kang lumalala? Ano bang nangyayari sa akin? Isang linggo matapos ang insidente sa palengke, lalo pang lumala ang kondisyon ni Selena.
Hindi na lamang ito sugat, unti-unting nagbabago ang kanyang balat, naging magaspang na tila puno ng maliliit na galis. Ang kanyang dating makapal at makintab na buhok ay unti-unting nalagas, at ang kanyang kutis na kinaiinggitan ng marami ay naging maputla at nangingitim. Yaya, anong nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Hindi ko rin alam, Selena. Baka, baka meron kang, baka meron kang natapakang tao na naghihiganti sa'yo. Ano ibig mo sabihin, Yaya? Anong natapakang tao? Alam mo naman, kilala ako dito. Kilala ako bilang maganda, bilang mayaman. Anong natapakan? Bakit? Sabihin mo, magkano? Alam mo, Selena, hindi lahat ng tao nadadaan mo sa kayamanan mo. May mga taong marunong masaktan at pag sila nasaktan, gaganti sila. Hindi makapaniwala si Selena sa kanyang mga naririnig mula sa kanyang yaya. Paano siyang magiging biktima ng ibang tao? Gayong alam niyang siya ang pinakamaganda at pinakamayaman sa buong bayan at hindi ito maaaring mangyari sa kanya. Ngunit nang dumating ang ikalawang linggo, nagsimula ng lumayo sa kanya ang mga tao, kahit ang kanyang mga kaibigan ay hindi na bumisita. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay tinawag ang pinakamagaling na manggagamot, ngunit walang lunas na natagpuan. Sa pagkakataong iyon, tumayo si Selena sa harap ng salamin. Habang pinagmamasdan niya ang sarili, naisip niya ang insidente sa palengke. Napag-isip-isip niyang baka si Aling Rhea, ang matandang nagtitinda ng gintong salamin, ang may gawa nito sa kanya. Nagdesisyon si Selena na hanapin si Aling Rhea at balikan ito sa palengke upang kausapin na itigil na ang sumpa. Ngunit nang dumating siya sa palengke, wala na roon ang matanda. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makita. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya, si Mang Efren, isang kilalang manlalakbay sa bayan. Sinong hinahanap mo, iha? Kung si Aling Rhea ang hinahanap mo, nasa kagubatan siya. Pero tandaan mo, iha, hindi siya basta-basta mapakikiusapan. Gamit ang natitirang lakas, naglakbay si Selena papunta sa kagubatan. Doon sa gitna ng lumang puno ng balete, natagpuan niya ang isang kubo na tila nagtatago sa loob ng mga anino. Tao po, tao po, Aling Rhea, naririnig mo ba ako? Sa loob ng kubo, naroon si Aling Rhea, nakaupo sa sahig, hawak ang gintong salamin. Sa wakas, dumating ka rin, babaeng masama ang ugali. Hindi mo na ako matatakasan, Selena. Ang sumpa ay bahagi na ng iyong kaluluwa. Pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo na ako. Ibalik mo na ako sa dati. Haha, hindi ko ito basta maibabalik, iha. Ang sumpa ay hindi basta-basta tinatanggal. Ito ay binabago. Ang sino mang nagkasala sa gintong salamin ay kailangang magbayad. Ngunit hindi pera ang hinihingi nito, kundi isang bagay na hindi mo kayang ibigay. Naguguluhan na ako. Ano ang kailangan kong gawin? Isang kaluluwa ang dapat magbayad para sa iyong kasalanan. Kung hindi ikaw, sino?
Isang kaluluwa? Ano ibig mong sabihin, Aling Rhea? Hindi mo ba naiintindihan? Ang sumpa ay hindi basta-basta nawawala. Kailangang may kapalit. Bawat sumpa ay may utang na dapat bayaran. Sa harap ni Selena, ang gintong salamin ay tila kumikislap sa liwanag ng kandila sa kubo. Nakita niya ang sarili niya sa loob nito, hindi ang dating maganda at mayaman na dalaga, kundi isang aninong sira-sirang mistulang natutunaw sa kadiliman. Hindi ko na po kaya ang nakikita kong sarili ko sa salamin. Sabihin mo, ano ang dapat kong gawin? May dalawang paraan upang maalis ang sumpa. Una, hayaan mong maganap ang kapalaran mo na tuluyang lamunin ng sumpa ang katawan mo hanggang mawala ka sa mundong ito. At ano ang pangalawa? Ibigay ang sumpa sa iba. Isang matinding hilakbot ang bumalot sa katawan ni Selena. Paano niya magagawa iyon? Paano niya ipapasa ang kanyang sumpa sa iba? Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng kubo at mula sa labas, lumitaw ang isang lumang anino, isang babae, may mahabang daliri, mga matang itim na walang buhay. Selena, oras na para magdesisyon. Sa loob ng kubo, nagdilim ang paligid. Tanging ang gintong salamin ang bumabaga sa liwanag nito, nagpapakita ng dalawa niyang pagpipilian. Wala bang ibang paraan? Wala ba akong ibang pagpipilian? Iha, ang mundo ay laging may bayad. Ang kayamanan, kapangyarihan at kagandahan ay hindi libre. Ngayon, kailangan mong piliin kung paano mo babayaran ang utang mo. Sa labas ng kubo, ang hangin ay umaalon, bumabalot sa lugar na tila may bumabati sa kanya. Isang boses na hindi niya nakikita, ngunit nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. Kung ibibigay ko ang sumpa, sino ang dapat magdusa? Sino sa palagay mo ang karapat-dapat? Dumaan sa isip ni Selena ang lahat ng taong nagpakasaya sa kanyang yaman, ang mga kaibigan niyang iniwan siya, ang mga nag-alipusta sa kanya noong siya'y bumagsak, at ang mismong ama niyang hindi alam ang tunay na nangyari sa kanya. Ngunit sa isang iglap, bumalik sa isip niya si Yaya Mila, ang tanging taong nanatili sa kanya, ang nag-aruga sa kanya kahit noong lahat ay lumayo na. Hindi ko kayang ipasa ito sa kanya. Ang anino sa likod ni Aling Rhea ay lumapit. Ang kanyang presensya ay bumalot sa buong kubo hanggang naramdaman ni Selena ang malamig nitong mga daliri sa kanyang balikat. Kung hindi mo ipapasa, tatanggapin mo ba? Bumagal ang oras. Tila natigil ang mundo sa kanyang harapan. Ang gintong salamin ay kumislap. Unti-unting nilalamon ang anino sa loob nito. Sa isip ni Selena, bumalot ang lahat ng sakit, ang takot, pangungulila at pagsisisi na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ngunit bago siya makapagdesisyon, biglang bumukas ang pinto ng kubo at mula sa labas, isang bagong tinig ang dumaan. Selena, anong ginagawa mo rito? Yaya, umalis ka na. Ano bang ginagawa mo rito? Hayaan mo na ako. Ngunit hindi siya iniwan ni Yaya Mila. Sa halip, lumapit ito at tinignan si Aling Rhea. Hindi mo siya dapat pahirapan ng ganito.
Kung may kasalanan siya, turuan mo siya. Huwag mo siyang lamunin ng kadiliman. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kubo. Sa unang pagkakataon, lumingon si Aling Rhea at tila nag-iisip at saka niya sinabing, May iba pang paraan, pero hindi ito madaling gawin. "Ano yun? Pakiusap, sabihin mo." Kung gusto mong maalis ang sumpa, kailangan mong palayain ang lahat ng kaluluwa na naipit ng gintong salamin. Kailangan mong hanapin ang mga kasalanan mo at itama ang mga ito isa-isa. Bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Ang gintong salamin ay patuloy na kumikislap sa ibabaw ng lamesa ni Aling Rhea. Tila hinahamon si Selena. Hinihintay ang kanyang desisyon. Paano ko po itatama ang mga kasalanan ko? Ano ang kailangan kong gawin? Ang sumpa ay may pinagmulan. Hindi ito basta inilalagay sa isang tao ng walang dahilan. Hanapin mo ang mga nasaktan mo. Hanapin mo ang mga dinurog mo. Napaisip si Selena. Sa kanyang buong buhay, wala siyang pakialam sa iba. Hindi siya nag-aalala sa sakit ng ibang tao. Hindi siya marunong magpatawad. At higit sa lahat, hindi siya kailanman humingi ng tawad. Pero ngayon, iyon ang hinihingi sa kanya. Iha, kung gusto mong mabawi ang dating ikaw, dapat mo itong pagdaanan. Naglakbay si Selena sa buong bayan. Hinanap ang mga taong nasaktan niya. Ang unang taong pinuntahan niya ay si Rosita, ang tindera ng prutas na minsan niyang hinamak sa palengke. Noong araw na iyon, tinawanan niya ang matanda. Sinabing walang silbi ang kanyang paninda at pinagkatuwaan siya ng kanyang mga kaibigan. Nakatayo si Selena sa harap ng tindahan ni Rosita. Suot ang kanyang damit na lumang-luma. Itinatago ang kanyang nasirang muka sa ilalim ng itim na tela. "Magandang umaga po, Aling Rosita. Naparito po ako dahil gusto ko po sanang humingi ng tawad sa inyo." Tiningnan siya ng matanda, tahimik. Sa unang tingin, tila hindi siya kilala nito. Ngunit nang marinig ang kanyang tinig, tila lumalim ang tingin ng matanda sa kanya. Selena Monteverde, hindi ko inaasahan na darating ka dito. Nagdesisyon si Selena na sabihin ang totoo, lahat ng pagkakamali, lahat ng kasalanan, at ang sumpang bumabalot sa kanya ngayon. "Nasaktan po kita noon. Hindi ko inisip ang mga sinabi ko. Ngayon, parang binabalikan ako ng lahat ng yon." Matagal na hindi sumagot si Rosita, ngunit sa huli, isang buntong hininga ang lumabas sa matanda. Saka ito tumingin kay Selena. Hindi ako ang dapat manghingan ng tawad, iha. Dahil napatawad na kita at kahit kailan, hindi naman ako nagtanim ng galit sa'yo. Ang dapat mong harapin ay ang taong nagbigay sa'yo ng sumpa. Sa huling pagkakataon, bumalik si Selena sa kubo ni Aling Rhea. Hawak ang kanyang natutunan sa bayan. Pagsapit niya, naroon muli ang matanda, nakaupo sa loob ng tahimik na kubo. "Aling Rhea, ginawa ko na ang dapat kong gawin. Alam ko na ang kasalanan ko. Hindi ko ito itinama noon. Pero ngayon, gusto ko na pong baguhin." Tahimik na tumingin si Aling Rhea kay Selena. Sa loob ng ilang segundo, tanging tunog ng hangin
ang naririnig sa paligid. Pagkatapos ng isang matagal na katahimikan, tumayo ang matanda at lumapit sa kanya. Selina, naiintindihan mo na, ngunit tandaan mo, ang sumpa ay hindi basta-basta nawawala. Ito ay natututunan, ito ay tinatanggap. Inabot ni Aling Rhea ang gintong salamin. Inilagay ito sa harap ni Selena. Tumingin ka rito at alamin mo ang katotohanan. Natatakot ngunit matapang na tumingin si Selena sa salamin. At doon, hindi niya nakita ang nilalang na sirang-sira, kundi isang bagong imahe, isang sarili niya na hindi umaasa sa yaman, hindi umaasa sa kapangyarihan. Sa isang iglap, bumigat ang hangin, ang sumpa ay bumitaw sa kanyang balat, ang sakit ay naglaho sa kanyang katawan. Ngayon, si Selena ay hindi na ang dati niyang sarili. Matapos ang matinding pagsubok, bumalik si Selena sa bayan ng San Felipe. Hindi na bilang anak ng mayaman, kundi bilang isang taong natuto sa kanyang mga kasalanan. Hindi na siya hinahanap ng mga tao bilang isang mapagmataas na dalaga. Sa halip, nagbago ang tingin sa kanya. Hindi dahil bumalik ang kanyang kagandahan, kundi dahil iba na siya ngayon. May pagbabago na sa kanyang puso. Selina, tingnan mo ang mga tao, hindi na sila lumalayo sa'yo. Siyempre naman, Yaya, dahil hindi na ako takot sa sarili ko. At siyempre, natuto na ako. Hindi na ako yung dating Selinang mapagmataas. Sabi ko na nga magbabago ka rin. Kaya hindi kita sinukuan dahil alam ko na darating ang araw na mangyayari ito at makakakilala ka sa tunay na ganda ng puso. Kaya nga thank you sa'yo, Yaya. Kasi, noong mga panahong sinukuan na ako ng lahat, nandiyan ka pa rin sa tabi ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako matututo. At kung hindi dahil sa'yo, siguro, wala na ako ngayon. Sus, ano ka ba? Wala yon. Parang anak na ang turing ko sa'yo. Hindi ka na iba sa akin. Saka, parangalan ko yon bilang pangalawang ina mo na magkaroon ka ng magandang puso at makakilala sa Diyos. Nagdesisyon siyang hindi na bumalik sa marangyang buhay na kinagisnan niya. Sa halip, nagsimula siyang magtrabaho, tumulong sa palengke, at sa unang pagkakataon, natuto siyang kumilos nang hindi umaasa sa yaman ng kanyang ama. Hindi na siya ang Selena Monteverde na kilala noon. Hindi na rin siya ang dalagang minahal lamang ng dahil sa kanyang kagandahan. At sa huling pagkakataon, muling dumaan si Selena sa lumang tindahan ng anting-anting kung saan dati siyang nagmalaki. Ngunit nang sandaling iyon, wala na roon si Aling Rhea. Tanging ang gintong salamin ang nakapatong sa lamesa, tila hinihintay ang bagong may-ari. Hinawakan ni Selena ang salamin at sa huling sandali, tumingin siya rito, nagbabakasakali na makita ang sarili niyang anyo. Pero sa halip na isang sirang muka o isang dalagang puno ng galit, ang nakita niya sa salamin ay isang bagong Selena, isang taong hindi na hinahanap ang kagandahan sa panlabas, kundi ang tunay na kahulugan ng tunay na buhay. Naramdaman niyang parang gumaan ang kanyang pakiramdam at nasabi niyang, ang tunay na kayamanan ay hindi panghabang buhay at ang kagandahan
ay nasa puso. Ang kwento ni Selena ay isang paalala na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa puso ng isang tao, sa kanyang kayabangan at kawalan ng malasakit. Nalugmok siya sa isang sumpa na nagpakita ng katotohanan. Ang yaman at itsura ay maaaring maglaho, ngunit ang ugali ng isang tao ang nagtatakda ng kanyang tunay na halaga. Ang kayamanan at kapangyarihan ay hindi garantiya ng tunay na kaligayahan. Inakala ni Selena na ang kanyang pera at magandang itsura ang magdadala sa kanya ng respeto at kasiyahan. Ngunit nang nawala ang mga ito, doon niya natutunan na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay ang ugnayan natin sa ibang tao at ang pagpapahalaga sa kabutihang loob. Ang paggalang sa iba ay hindi dapat base sa estado ng buhay. Lahat ng tao ay may halaga. Ang bawat kilos natin ay may balik. Ang sumpang dumapo kay Selena ay hindi nangyari ng walang dahilan. Ito ay naging resulta ng kanyang maling pagtrato sa iba, kayabangan at kawalan ng malasakit. Itinuturo nito na sa bawat desisyon at aksyon natin may kaakibat na resulta, mabuti man o masama. Ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa puso, hindi sa panlabas na anyo. Nakikita ang tunay na halaga ng isang tao sa kahuli-hulihan. Ang nagbigay ng bagong pagkatao kay Selena ay ang kanyang pagsisikap na itama ang kanyang mga kasalanan, hindi ang pagbawi sa kanyang panlabas na kagandahan. Ang kapatawaran ay hindi laging madali, pero ito ang tunay na kalayaan. Sa kanyang paglalakbay, natutunan ni Selena na hindi sapat ang simpleng pagsisisi. Kailangan itong sundan ng tapat na aksyon upang maitama ang mga pagkakamali. Sa bawat taong nasaktan niya, isang hakbang sa pagpapatawad ang kailangan niyang gawin, hindi lang mula sa iba kundi mula rin sa sarili niya. Sa huli, nagbago ang buhay ni Selena, hindi dahil sa nawala ang sumpa, kundi dahil natutunan niya na ang halaga ng pagiging mabuting tao. Ito ay isang paalala na ang kayamanan, kapangyarihan at ganda ay pansamantala lamang. Ngunit ang kabutihang loob, paggalang at tunay na pagmamalasakit sa iba ay magdadala ng tunay na halaga sa ating buhay. Ito rin ay isang patunay na kahit gaano man kalalim ang ating mga kasalanan, may pagkakataon pa rin tayong maitama ang ating landas, basta may tunay na pagsisisi at pagnanais na magbago.